dahil hindi siya nakalikom ng sapat na pera para sa tiket sa eroplano. Hindi niya naihatid ang kanyang ama sa huling hantungan. Ang pagsisising ito ay parang tinik na nakabaon sa kanyang puso, at nagtulak sa kanya na mangakong magtatayo ng isang murang airline, upang ang lahat ng mahihirap sa India ay makasakay ng eroplano. Si Mara, noong panahong iyon ay isa lamang security staff sa Air Force na may sweldong 5,000 rupee kada buwan. Inubos niya ang kanyang ipon para makabili ng tiket sa first class, para lang makausap ang direktor ng Jazz Airlines. Hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang magkamayan, hayagan itong kinuha ang alcohol para mag-disinfect. Bagaman medyo nag-aalinlangan, sinabi pa rin ni Mara, ang kanyang planong magtayo ng isang low-cost airline. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ng tycoon na si Paresh Goswami ang kanyang ideya. Ang mga mahihirap na tulad ninyo, ang makasakay ng tren ay sobra na. Tapos ngayon ay nangangarap pa kayong makasakay ng eroplano. Naniniwala siya na hindi dapat sumasakay ang mga mahihirap sa iisang eroplano kasama ang mga mayayaman. Hindi lang siya tumangging mamuhunan, iniutos pa niya sa kanyang tauhan na paalisin ang lalaki sa economy class. Dahil sa diskriminasyong ito, nagalit, nang husto si Mara. Akala niya ay may karapatan siyang maupo roon dahil bumili siya ng tiket, pero minamaliit niya ang kapangyarihan ng pera. May ibinulong lang ang lalaki sa flight attendant, at agad na inanunsyong babalik ang eroplano. Dahil sa teknikal na aberya, babalik ang eroplanong ito sa airport. Humihingi kami ng paumanhin sa abalang naidulot nito. Sarkastikong sinabi ng direktor, may tiket ka nga, pero may eroplano ako, kaibigan. Sa huli, si Mara ay napahiya at pinalaya sa eroplano. Ngunit hindi man lang naisip ng bilyonaryo na ang mahirap na. Binatilyong ito ay magiging isang mabigat niyang katunggali sa hinaharap. Pagkababa ng eroplano, hinarang si Mara ng isang lalaking nakasuit. Narinig din niya ang ideya ni Mara habang nasa loob ng eroplano. Sa kasalukuyan, 70% ng mga Indian ang hindi kayang sumakay ng eroplano. Kaya naman ang murang paliparan ay may malaking potensyal sa negosyo. Ngunit bilang isang batikang investor, kailangan ni Mara na gamitin ang mga datos para kumbinsihin siya. Para mas maipaliwanag ang ideya, dinala siya ni Mara sa isang maliit at hindi gaanong kilalang kainan malapit sa airport. Noong una, panay ang puna ni Bobo sa lahat ng bagay doon at hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-usap sa isang maingay na lugar. Pero nang matikman niya ang kanilang signature na CUN, agad na nabihag ang kanyang panlasa ng sarap na hindi niya pa naranasan kailanman. Mara, samantala, ipinaliwanag niya ang modelo ng negosyo ng mga low-cost airline. Ang mga mamahaling airline ay parang 5-star hotel. Ang panlabas lang ang marangya. Ang lasa ng pagkain ay hindi naiiba sa maliliit na kainan. Ngunit ang presyo ay 10 beses na mas mataas. Kung para lang kumain, hindi mo kailangang gastusin ang ganitong kalaking pera. Katulad nito, kung aalisin ng airline ang ilang hindi kinakailangang serbisyo, malaki ang mababawas sa gastos ng tiket ng eroplano. Kasabay nito, gagawa sila ng website para sa online booking service. Bawasan ang pagkakaiba sa presyo ng tiket sa pamamagitan ng mga middleman, at pagkatapos ay ilipat ang cabin class. Sa eroplano ay magiging economy class. Ang matapang na ideyang ito ay nagpaliwanag sa isip ni Bobo. Gayunpaman, para makakuha ng pamumuhunan, kailangan ng pahintulot ng lahat ng shareholder ng kumpanya. Kaya, sa ilalim ng pagpapakilala ni Bobo, mabilis na pumunta ang dalawa sa venture capital firm niya. Nang malaman ng mga shareholder na gusto ni Mara na presyuhan ang tiket ng eroplano sa halaga ng tiket ng tren, lahat sila ay walang pag-aalinlangan na bumoto ng Blanca. Dahil ang modelong ito ay nangangailangan din ng malaking halaga ng kapital para makabili ng maraming eroplano. Kahit na sila ang nangungunang venture capital firm sa bansa, hindi sila makakagawa ng desisyon batay lamang sa isang panig na salita, napakataas na panganib. Gayunpaman, sinabi ni Mara sa lahat na hindi na kailangang bumili ng eroplano, kundi umarkila lamang sa murang halaga mula sa Amerika. Dahil sa panahong ito, kakagaling lang ng Amerika sa insidente ng 11 Twin Towers, at lubhang naapektuhan ang industriya ng abyasyon. Kaya ito ang isang beses sa 1,000 taon na pagkakataon. Ngayon, sa kalahati lang ng presyo, makakaarkila na ng eroplano. Nang marinig ito, ang mga shareholder na tumutol kanina ay kaagad na pumayag. Gayunpaman, ang pagpapalabas ng pondo ng kumpanya ay mangangailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan. Upang pigilan ng iba na nakawin ang ideya at maiwasan ang pagtaas ng upo ng Amerika. Umaasa si Bobo na si Mara ay makapagbibigay ng paunang 10 milyon na kinakailangang kapital. Gayunpaman, kahit na naisangla na niya ang lahat ng kanyang bahay at lupa, kulang pa rin siya ng 4.7 milyong rupee. Wala nang magawa, umuwi siya sa kanyang bayan upang humingi ng tulong sa pinakamayamang tao sa nayon. Nang malaman niya ang plano ni Mara, nagulat siya. Dahil karaniwan ay lumalapit sa kanya ang mga tao upang humiram ng pera para sa tractor o kotse, ngunit si Mara
ay gagamitin ito para bumili ng eroplano. Sinabi niya na kung gayon, ayos lang. Kung ang ating bayan ay mayroong taong makapagbukas ng airline, ito ay isang bagay na maipagmamalaki. Noong bata pa ako, marami rin akong pangarap, ngunit walang gustong magpahiram sa akin ng pera. Bagaman si Mara ay walang may pangako, isinasaalang-alang na ang ama ni Mara ay nagturo sa kanya ng libre. Ang pinakamayamang tao sa nayon ay hindi nag-atubiling pahiramin si Mara ng 4.7 milyong rupi nang walang takdang petsa ng pagbabayad. Matapos malutas ang problema sa pondo, ang susunod na hakbang ay kailangan lang makakuha ng lisensya mula sa Civil Aviation Authority. Ay maaari ng opisyal na magkaroon ng sariling ruta ng paglipad. Akala niya ay madali lang itong gawin, ngunit hindi niya inaasahan na ang direktor ng Civil Aviation ay palihim na nasuhulan ni Parrish, kaya patuloy niya itong idinadahilan na abala siya. Wala nang ibang nagawa si Mara kundi ang maghintay ng matagal. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay nakausap na rin niya ang direktor. Nagmamadaling ipinahayag ni Mara ang kanyang hiling. Pinuri naman ng direktor ang kanyang pagtitiyaga at nangakong tutulungan siyang ayusin ito kinabukasan. Sa sandaling ito, ang mahabang paghihintay ay nagkaroon na rin ng pag-asa. Ang eroplano sa tabi ay nagbuga rin ng mainit na hangin na humaharurot pa itaas sa langit. Tila sabay na lumilipad kasama ang kanyang mga pangarap. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mara na ang pangako ng direktor ay isa lamang dahilan para magpaliban. Kinabukasan, nang pumunta siya ng puno ng pag-asa, wala na roon ang taong inaasahan niya, at ang naiwan lang ay ang assistant na naghatid ng malamig na sagot. Umalis na ang direktor, babalik lang pagkalipas ng isang buwan. Hindi mo ba alam, pangungot siya pa ng assistant kay Mara. Alam mo ba ang pinakamayamang tao sa India, si Tata, para makapagtatag ng Tata Airlines? Naghintay siya rito ng 20 taon, pero sa huli, nabigo pa rin siya. Ikaw naman ay isang walang pangalan, sumuko ka na agad, huwag ka ng mangarap. Ang pag-asa nakakasimula pa lang ay nawala na. Nawalan ng pag-asa, naupo siya sa platform. Ang ingay at sigla sa paligid ay malaking kaibahan sa kanya. Sa sandaling nasa pinakamababang punto siya, isang balita sa radyo ang umakit sa kanyang pansin. Pagkalipas ng 2 araw, isang veteranong mamamahayag na nagngangalang Chitra ang iimbitahan para sa isang eksklusibong panayam sa punong ministro. Ang iniisip ni Mara ay muling binalikan ang nakaraan na hindi pa ganoon katagal. Iyon ang araw na nakatakda siyang makipagkita sa aviation tycoon na si Parrish. Bago sumakay ng eroplano, isang pagkakataon ang nagpakilala sa kanya kay Chitra. Dahil noong nag-check-in siya, nahuli siyang may sobrang timbang na bagahe. Dahil ito ay mga sariwang pagkain para sa kanyang buntis na kapatid, hindi niya ito maaaring i-check-in. Habang nakikipagtalo siya sa staff, si Mara ay mabait na ginamit ang kanyang first class ticket para tulungan si Chitra, kaya naman nadala niya ang kanyang sobrang bagahe sa eroplano. Dahil doon, nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa. Kaya naman sinamantala ni Mara ang pagkakataon para hanapin si Chitra. At nagmakaawang isama siya sa interview sa punong ministro. Nangangakong bibigyan niya ito ng isang exclusive front page scoop kapag nakaharap na niya ang punong ministro. Agad na naakit si Chitra sa alok na ito. Kaya naman isinugol niya ang lahat at pananggap si Mara bilang kanyang photographer para makapasok sa gusali ng gobyerno. Gayunpaman, nang isang hakbang na lang ang layo nila sa opisina ng punong ministro. Bigla silang hinarang ng gwardya sa pinto matapos suriin ang pagkakakilanlan ni Mara. Gaya ng inaasahan, nabunyag ang lahat. Sa gitna ng kagipitan, napasigaw siya patungo sa opisina ng punong ministro. Gusto kong magtatag ng isang low-cost airline. Pero hindi nila ako sinusuportahan, Ginoong punong ministro. Ang ideyang ito ay nakakuha ng atensyon ng punong ministro. Dahil ang paglalakbay ng mga ordinaryong mamamayan sa India ay naging mahirap. Ang kasalukuyang sistema ng tren ay hindi na kayang tugunan ang mabilis na pagdami ng populasyon, at ang low-cost airline marahil ang solusyon sa problemang ito. Ngunit ang punong ministro, hindi maintindihan kung bakit ang isang taong walang pangalan ay desididong magtayo ng airline. Sa kabila ng panganib na makulong, nang harapin ang tanong ng punong ministro, si Mara ay sa wakas ay ibinahagi ang pagsisising matagal na niyang kinikimkim. 25 taon na ang nakalilipas, ipinanganak siya sa isang maliit na nayon, kung saan kahit may 10 riles ng tren na dumadaan, wala ni isa mang hintuan. Kaya naman napakahirap pa rin ang paglalakbay ng mga taga-nayon. Upang mabago ang sitwasyong ito, ang ama ni Mara, ang nag-iisang guro sa nayon, ay nagsimulang sumulat ng walang tigil sa gobyerno. Gayunpaman, ang pagpupursige na ito ay lumipas na ng 25 taon ngunit wala pa ring natatanggap na tugon. Kaya, pagkatapos magbinata, nagpa siya si Mara na gumamit ng ibang paraan upang tulungan ang mga taga-baryo. Iyon ay ang pangunahan sila sa pagharang sa riles. Sinusubukang gamitin ang matinding paraan na ito upang ang industriya ng riles ay makita ang kanilang determinasyon. Ngunit sa huli,
Ang natanggap nila ay ang malamig na bakal na pamalo ng mga empleyado. Ang kanyang pananaw ay salungat din sa ideal ng kanyang ama, na nagdulot ng matinding pagtatalo. Sinabi ng kanyang ama, kung gusto mong huminto ang trend dito, maaari kang sumulat sa direktor ng departamento. Si Mara, sumagot, kung ganoon, may silbi ba ang pagsusulat mo ng mga liham sa loob ng 20 taon? Galit na sagot ng ama, ang kuryente sa nayon natin ay dahil sa mga liham na isinulat ko. Hindi pa ba sapat ang mga nagawa ko? Sigaw ni Mara, isa kang talunan, habang buhay kang talunan. Kasabay ng malutong na sampal ng ama, tuluyan na ring nagwakas ang ugnayan nilang mag-ama. Si Mara ay galit na lumayas at hindi na kailanman bumalik. Pagkalipas ng 3 taon, dahil sa pagsisikap ay nakapasok siya sa Air Force. Ang puwang sa pagitan nilang mag-ama ay unti-unti ring naglaho sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang tawag sa telepono mula sa bahay ang sumire sa kapayapaang ito. Umiiyak na ibinalita ng kanyang ina kay Mara ang masamang balita, kritikal ang kalagayan ng kanyang ama. At ang huling hiling ng kanyang ama bago siya pumanaw, ay makita muli ang kanyang anak. Nang marinig ang balita, agad na nag-impake si Mara upang umuwi, agad na nag-ambagan ang dalawa niyang kasamahan ng 6,000 rupee para sa pamasahe, ngunit nang magmadali siyang pumunta sa paliparan. Ipinaalam sa kanya ng kawani na sold out na ang economy class, at ang business class na lang ang natitira, na nagkakahalaga ng 12,000 rupee. Upang makauwi sa lalong madaling panahon, ibinaba niya ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at nagsimulang mangutang sa mga dumadaan. Ngunit ang tanging tugon ay mga malamig na mukha. Sa huli, pinalayas siya ng security ng airport. Hindi siya makasakay ng eroplano kaya wala siyang pagpipilian kundi pumili ng ibang paraan ng transportasyon. Sa wakas, pagkatapos ng 3 mahabang araw ng paglalakbay, kinaladkad ni Mara ang kanyang pagod na katawan pabalik sa kanyang bayan. Ngunit nakita lamang ang abo ng kanyang ama pagkatapos ng cremation. Nahihiya siyang lumuhad sa harap ng kanyang ina, nakikinig sa pag-iyak ng kanyang ina habang ikinukwento ang huling mga araw ng kanyang ama. Sa sandaling ito, bamaha ang hindi mabilang na pagsisisi at panghihinayang sa kanyang puso. Ang hindi niya nakita ang kanyang ama sa huling pagkakataon, ay naging habang buhay na pagsisisi ni Mara. Kaya nagpasya siya, na hindi na niya hahayaang mangyari ang trahedyang ito sa ibang mahihirap. Matapos marinig ang kanyang kwento, labis na naantig ang punong ministro, at personal na inutusan ng direktor ng Civil Aviation Authority. Sa wakas ay nakuha ni Mara ang lisensya sa negosyo na matagal na niyang pinapangarap. Ipinakilala rin sa kanya ng punong ministro ang isang tagapamahala ng paliparan. Inakala niyang magiging maayos ang lahat sa pagkakataong ito, ngunit nang maging maayos ang lahat, isang tawag sa telepono ang muling pumawi sa lahat ng natitirang pag-asa. Pansamantalang kinansela ng Boeing ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ang dahilan ay hiningi ng Civil Aviation Authority ng India ang disenyo ng eroplano. Isang mahalagang trade secret, kundi ay hindi nila papayagang makapasok ang eroplano sa kanilang airspace. Lubos na ikinagalit ng Boeing ang hakbang na ito. Hindi lang nila tinapos ang pakikipagtulungan, kundi maging ang bayad. Sa pag-aayos ng eroplano na naibayad na nila ay nawala rin. Pagkabalita nito, agad na nagtungo si Mara sa Civil Aviation Authority para kumprontahin ang direktor. Ngunit nakatanggap lang siya ng walang pakundangang pangungutya. Kaya naman lumapit siyang muli sa kasosyong si Bobo para humingi ng tulong. Gayunpaman, sa harap ng pakiusap ni Mara, nanatiling kalmado si Bobo at mapanghamak na sinabi kay Mara. Ang isang nakakagulat na katotohanan, isa lamang pala siyang tauhan ng airline mogul na si Parrish. Nilapitan niya si Mara dahil sa utos ni Parrish, upang baunin siya sa napakalaking utang at sa gayon, may tali ang lahat ng natitira niyang lakas sa pagbabayad nito. Dahil ang ideya ni Mara para sa murang airline, ay isang malaking banta sa kanila. Kapag nagtagumpay ang kanyang plano, magugulo nito ang buong industriya ng abyasyon. Nang lumingon si Mara at makitang hihilahin na ang eroplano, sa sandaling, iyon niya tunay na naramdaman ang kawalan ng magagawa habang ang pangarap ay abot tanaw na ngunit tila napakalayo pa rin. Ang hindi matanggap na damdamin sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya na hanapin si Parrish upang humingi ng katarungan, ngunit ang kanyang galit ay walang halaga sa paningin nito. Pinalaya si Mara ng mga bodyguard na lumapit sa kanya. Mula noon, si Mara ay nagsimulang sumuko. Ngunit mabuti na lang at hindi niya kailangang lumaban ng mag-isa. Sa pinakamahirap at pinakawalang magawang sandali niya, patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang asawa. Kahit na ang suportang ito ay hindi nagbigay ng konkretong tulong. Ngunit nakatulong din ito kay Mara upang muling patatagin ang kanyang determinasyon. Pagbukang liwayway, ang huni ng mga ibon ang hindi sinasadyang nagpakita sa kanya ng pagkakataon. Ang malalaking ibon ay uubusin ng pagkain kaya magugutom sila, habang ang mga maya ay hindi makakalipad ng masyadong mataas, ngunit kakaunti lang ang kinakain nila. Ganoon din ang mga eroplano. Ang malalaking pampasaherong eroplano ay makakapagbigay ng mas maraming upuan, ngunit tataas din ang gastos.
Binalak ni Mara na hatiin ang mga long-haul flight sa maraming maiikling biyahe. Sa ganitong paraan, opisyal na lumipad ang air deca ni Mara. Nang malaman ni Parrish na lumipat na si Mara sa sektor ng maliliit na eroplano, agad niyang pinuntahan ang direktor ng Civil Aviation. Nais niyang pigilan si Mara sa pamamagitan ng mga papeles, ngunit hindi niya inaasahan na si Mara ay may karanasan na sa pagtatatag ng isang joint venture at matagumpay na nalampasan ang kanyang mga hadlang. Kasabay nito, naghanap si Mara ng makakasama para bumuo ng online booking system. At ang pagtutok sa pagpapaunlad ng online model ang direktang sumire sa plano ni Parrish. Dahil sa galit, para pigilan si Mara, ginamit ni Parrish ang lahat ng kanyang koneksyon. At inutusan ang lahat ng piloto sa bansa na huwag sumali sa Deccan Airlines. Naharap si Mara sa sitwasyong wala siyang pilotong makakapagpalipad. Para malutas ang problemang ito, napilitan si Mara na humingi ng tulong sa kanyang dating hepe. Dahil ayon sa batas, ang edad ng pagreretiro ng mga piloto ay 61 taong gulang. Habang ang edad ng pagreretiro naman ng mga piloto sa Air Force ay 57 taong gulang. Pinayagan ng dating hepe si Mara na magsama ng grupo ng mga retiradong fighter pilot. Bagamat hindi na sila bata, lahat sila ay mahuhusay na piloto. Hindi nagtagal, ang unang eroplano ng Deccan Airlines ay opisyal na lumipad. Naging maayos ang biyahe, at ang ligtas na paglapag nito ang magtatakda ng tagumpay ni Mara. Habang naghihintay ng may pag-aalala, napansin niya at ng iba pa na pabalik-balik lang ang eroplano sa himpapawid. Dahil paubos na ang gasolina, tumanggi ang paliparan na paglapagin sila. Hindi inaasahan ni Mara na ang lahat ng paliparan ay ipinatayo ni Parrish, at sumusunod ang mga tauhan sa utos nito. Ngayon, wala silang magawa kundi umikot sa himpapawid. At kapag naubusan sila ng gasolina, ang naghihintay sa kanila ay ang pagbagsak ng eroplano at kamatayan. Malinaw na ang layunin ni Parrish ay ubusin ng tuluyan si Mara. Dahil sa kritikal na sitwasyon, nang ahas ang piloto na pasukin ang military airport para sa isang emergency landing. Hindi na rin inalintana ni Mara ang paglabag sa mga regulasyon. Pinaharurot niya ang kanyang motor papasok sa airport. Nang lumapag ang eroplano, hindi kinaya ng front wheel ang impact at nabali ito. Ngunit mabuti na lang at napahinto ito ng may karanasang piloto. Bagamat walang naging panganib sa huli, dahil sa ilegal nilang pagpasok sa base militar, si Mara at ang iba ay maaaring mahatulan ng 15 taong pagkakakulong at pagmumultahin ng 50 milyon. Mabuti na lang at sa kritikal na sandaling iyon, ang dating hepe ay humarap para ipakiusap na patawarin si Mara. Sa huli, 3,000 lang ang kailangang bayarang multa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, si Mara ay lubos na napagtanto na kung gusto niyang lumipad ng malaya sa himpapawid, dapat ay may sarili siyang paliparan, at hindi na dapat magpapakontrol pa sa iba. Dumating si Parrish para balaan si Mara sa pag-asang alam nito ang limitasyon. At huwag nang humanap ng kapahamakan, ngunit nanatiling kalmado si Mara. At magalang na sinabi kay Parrish, mayroon akong airline na kailangang patakbuhin, kaibigan. Turn ko na. Hindi nagtagal, ang airline na Deccan ay malapit na sa kanilang unang test flight na may pasahero. Para maiwasan ang muling pagkapalya, si Mara ay bumili ng abandonadong paliparan sa murang halaga at inayos ito ng simple para matugunan ang pangangailangan. Inimbitahan din niya ang direktor ng turismo para humingi ng tulong sa pag-promote. Mabilis na dumating ang araw ng test flight, ang eroplano ay puno ng mga test crew. Ngunit bago pa man makalipad, muling dumating ang problema. Biglang yumanig ng malakas ang loob ng eroplano. Naglalabas ng makapal na puting usok ang makina, kaya labis na natakot ang mga pasahero sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Napansin ni Mara ang kakaiba kaya agad siyang tumakbo patungo sa cockpit. Sumigaw siya at inutusang itigil ng kapitan ang eroplano, ngunit nagkunwaring hindi siya naririnig ng kapitan. At patuloy pa ring pinabilis ang takbo. Napilitan si Mara na hatakin ang preno. Pagkatapos ay pinaalis niya ang kapitan at siya na ang nagpalipad nito. Bagamat walang nasaktan, dahil ang test flight na ito ay ipinapalabas ng live sa buong bansa. Nawalan ng tiwala ang lahat sa Deccan Airlines. Ang balita ay agad na naglagay sa airline na Deccan sa gitna ng kontrobersya. Lubhang nadismaya ang direktor, galit na sumakay sa sasakyan at umalis. Dagsa ang napakaraming media na humihingi ng paliwanag kay Mara. Sa harap ng mga kamera, wala nang masabi si Mara para ipagtanggol ang sarili. Dahil sa pag-aalala, nakaramdam ng sakit ang kanyang asawa at dinala ito ng tiyuhin sa ospital. Dahil sa pagkadismaya, iniwan ni Mara ang mga mamamahayag at nagmamadaling sumunod. Sa oras na iyon, naisilang na ang anak ni Mara. Habang nakatingin sa sanggol sa duyan, naalala ni Mara ang nakaraan kung paano rin siya hinawakan ng kanyang ama para turuan siyang sumulat. Hinikayat ng kanyang asawa si Mara na huwag sumuko, at ang suporta ng kanyang pamilya ang nagpanumbalik ng kanyang kumpiyansa. Pagkatapos, nagsagawa si Mara ng investigasyon at nalaman na bago lumipad ang eroplano, lihim na ibinuhos ng kapitan ang isang lata ng misteryosong likido sa makina.
Ngayon lang nabunyag ang katotohanan. Susunod, kailangan ni Mara na harapin ang investigasyon ng task force. Hindi inaasahan, sa harap ng investigasyon, kusang Anoko ng kapitan ang kasalanan. At Anoko ang lahat ng pagkakamali. Dahil ito ay isang insidente na gawa ng tao. Sa huli ay inalis ng Civil Aviation Authority ang pagbabawal sa paglipad. Dahil sa konsensya, kusa namang umamin ng kapitan, lumabas na. Lihim na nag-utos si Parrish sa kanyang mga tauhan na maglatag ng patibong sa sugal. Sinadya nilang palugihin ang kapitan para pilitin siyang makipagtulungan kapalit ng pagbabayad ng utang. Bagamat galit na galit si Mara, nagdesisyon pa rin siyang patawarin ang kapitan. Sa ngayon, kahit nabalik operasyon na ang kumpanya, wala na ang tiwala ng mga tao kay Mara, hindi na sila nangangahas sumakay sa eroplano ng Deccan. Kung hindi mo mababawi ang tiwala ng mga tao, ang pangarap mong makalipad ay magiging katatawanan lamang. Dahil sa matinding pag-aalala, hindi siya nakatulog buong gabi. Nang makita ng mga kasosyo na nasa desperadong sitwasyon ang kumpanya, nagbalak silang ibenta ito sa may-ari ng airline na Tata. Kusa namang nag-alok si Tata ng tulong, handang bilhin ang Deccan Airlines sa halagang 120 milyon. Sa isang tangulang ni Mara, hindi lang niya mababayaran ang lahat ng utang, kundi maaari pa siyang mag-uwi ng 10-10 milyong natira para magpakasasa sa buhay kasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng tukso ng kalayaang pinansyal, si Mara ay piniling tumanggi dahil sina Tata at Parrish ay magkatulad na magkatulad. Itinatag niya ang airline para lang magsilbi sa mga mayayaman. Kapag hinayaan nating makuha niya ang Deccan Airline mo, ang pangarap ng mga mahihirap na makalipad ay muling madudurog. Bagamat nauunawaan ng kasosyo ang dakilang pangarap ni Mara, hindi na niya kinaya ang mga utang. Sa huli, naghiwalay ang landas nila. Nagpa siya siyang sumugal sa huling pagkakataon. Humingi si Mara ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa radyo. Magbibigay siya ng talumpati ng live sa buong bansa. Sa pamamagitan ng radyo, ipinaalam ni Mara sa lahat na ang kanyang airline ay matagumpay na nakapasa sa lahat ng pagsusuri sa kaligtasan, at nakakuha na ng permit para lumipad. Umaasa siyang pagkakatiwalaan siya ng lahat muli. Ang nakaraang insidente ay purong paka na lamang ni Parrish, na ang layunin ay sirain ang kanyang murang airline. Putulin ang pagkakataon ng mga tao na makasakay ng eroplano, at hayaang ang mga mayayaman lang ang kumontrol sa industriya ng aviation. Sabi niya, 1 siglo ang nakalipas, sinabi nilang ang kuryente ay para lang sa mayayaman. Kalahating siglo na ang nakalilipas, ganyan din ang sinabi nila tungkol sa mga sasakyan. Pero ano ang basehan nila sa pagpapasya? Bakit kaming mga ordinaryong tao ay hindi pwedeng makinabang sa mga bagay na ito? Para sa mga mayayaman, lumilipad sila sa ibabaw natin na parang mga Diyos. Kung magiging kapantay natin sila, wala nang matitira sa ilalim nila, at iyon ang kinatatakutan nila. Nang malaman ni Parrish na binabatikos siya ni Mara sa telebisyon, mabilis din siyang nag-organisa ng isang live broadcast. Sinabi niya na pagdating sa transportasyon, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Bagamat mahal ang kanyang pamasahe, garantisado naman ang kaligtasan, buhay ng mga pasahero, habang ang low-cost airline ni Mara ay parang nakikipaglaro lang sa buhay ng mga tao. Dahil sa pagdududa ni Parrish, muling tiniyak ni Mara na dumaan sa safety inspection ng eroplano at ang kanyang mga piloto ay dating mga fighter pilot, na hindi mapapantayan ng mga tauhan ni Parrish pagdating sa flight technique. Para patunayan ang kaligtasan nito, ipinahayag niyang sasakay siya kasama ang kanyang asawa at anak sa unang flight ng Deccan Airline. Pagkatapos ng kanyang pahayag, nagmamadali siyang bumalik sa airport. Ang dating hepe ni Mara ay nagdala ng isang grupo ng mga dating kasamahan upang tumulong. Sa tulong ng lahat, ang paghahanda para sa paglipad ay mabilis na natapos. Nakasakay na rin ang kapitan at handa na para sa pag-alis. Gayunpaman, walang tao sa paliparan. Tanging ang asawa at anak na babae lang ni Mara ang nasa shuttle bus. Ang counter ng tiket ay wala man lang natanggap na anumang booking. Dahil dito, labis na nadismaya si Mara. Puno siya ng pag-asa na naghihintay hanggang sa huling sandali, ngunit wala pa ring pasaherong dumating. Sa huli, napilitan si Mara na kanselahin ang flight. Pumasok siya sa bakanteng eroplano, kinuha ang anak mula sa asawa at sinabing, walang naniniwala sa akin, tara na. Kahit 10 metro lang ang layo, para kay Mara, ay tila 10 taon na ang lumipas. Mag-isa siyang nakatayo sa airport at dama ang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, biglang nahanap si Mara ng kanyang matalik na kaibigan. Lumabas na nagkaroon ng aberya sa ticketing system, kaya walang nakapag-book sa flight na ito, habang ang ibang mga flight ay nakapagbenta na ng libo-libong tiket. Matagumpay nilang nabawi ang tiwala ng lahat, pinagharian na ng Deccan Airlines ang himpapawid. Mula ngayon, ang paglipad ay hindi na lamang pribilehiyo ng mayayaman. Nang malaman ang katotohanan, nagmamadaling tumakbo si Mara patungo sa eroplanong lalapag. Iyon ang eroplanong galing sa kanyang bayan.
Pagbukas ng pinto ng eroplano, isa-isang lumabas ang mga pamilyar na mukha. Nilapitan nila si Mara upang batiin siya sa kanyang tagumpay, at ang eksenang ito ng kagalakan ay patuloy na nagaganap sa gitna ng asul na langit at puting ulap. Ang mga ordinaryong mamamayan na dati ay itinuturing na parang hayop ng mga mayayaman, ngayon ay mayroon na ring mga pakpak upang makalipad. Dinala ni Inay ang larawan ni Itay sa eroplano patungo kay Mara. Ang ama niya noong kabataan niya ay nangarap na makasakay sa eroplano kahit minsan. Ngunit hanggang sa pumanaw ay hindi niya ito nagawa. Ngayon ay nakasakay na siya sa eroplano ng kanyang anak, lumilipad sa ibabaw ng mga bundok at dagat. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Parrish na umangat na ang Deccan Airlines. Kaya kusa siyang tumawag kay Mara sa pag-asang maaari silang magtulungan. Sigurado siyang papayag si Mara dahil sa kabila ng lahat, galing din naman ito sa hirap noon. Ngunit matapos matikman ang karang yan, ayaw na niyang makipagkaibigan sa mga taong nasa mababang antas ng lipunan. Naniniwala siyang magiging katulad din niya si Mara, na nabulag ang konsensya dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Gayunpaman, ang sagot sa kanya ay ang sigaw ni Mara, "Hindi na sa iyo ang langit, lumayas ka, gago." Ito ay isang totoong kwento. Ang Deccan Airlines ay nagsimulang mag-operate noong 2003, taon-taon ay mahigit 3 milyong ordinaryong mamamayan ng India ang napapalipad ni Mara, na nagpapatotoo sa pangarap na kayang lumipad ng lahat. Nang harapin ni Mara ang pangungutya ng mga kapitalista at ang panggigipit ng mga nasa kapangyarihan. Ang pagsasakatuparan ng ideyang alisin ang first class at gawing simple ang mga pagkain, ang ibinigay mo sa karaniwang mamamayan ay higit pa sa isang simpleng tiket sa eroplano. Ito ay dignidad para makita ang mga nasa mababang antas ng lipunan. Ang susi para basagin ang maling akala na ang himpapawid ay para lamang sa mayayaman. Bagamat huminto na sa operasyon ang Deccan Airlines, ang diwa ng murang paglalakbay sa himpapawid ay nag-ugat sa buong India. Ang Indigo at Akasa Air ay sunod-sunod na sumibol, na patuloy na nagpapatupad sa orihinal na layunin. Nagawing abot kaya ang paglipad para sa karaniwang tao. Sa bawat pag-alis, ang mga pakpak ng mga airline na ito ay pagtugon sa espiritu ni Mara. Maaaring wala silang mga engranding kampanya sa pag-aanunsyo. Walang mga high-end na serbisyo, ngunit laging inuuna ang abot kayang presyo at kaginhawaan para sa mga tao, kaya parami ng parami ang mga magsasaka, mga tindero, at ordinaryong manggagawa ang nakakagamit ng mga pakpak ng eroplano, upang mabilis na makarating sa kanilang mga mahal sa buhay sa malalayong lugar. Si Mara ay hindi nagtayo ng isang walang hanggang imperyo ng negosyo, ngunit ginamit niya ang kanyang tiyaga upang baguhin ang ekosistema ng isang industriya na ginagawang hindi mura mula sa pangarap ng isang tao na maging pinagkasunduan ng isang kolektibo, na maging sulong ng espiritu na nagbibigay liwanag sa landas ng mga ordinaryong tao.